This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Nandito tayo sa bagong henerasyon na kung saan laganap ang mga basurang hindi wasto ang pagre-recycle. Nandito ang mga mag-aaral na kabataan na dapat natuturuan ng tamang disiplina. Ang lugar na nagsisimula ng makabagong kaalaman upang masiguro ang kapakanan ng bawat kabataan. Ang maliit na basura na itinatapon mo sa iba't ibang lugar ay may malaking kayamanan na naghihintay sa mga taong porsigidong magkaroon ng kabuhayan. Hello, good day everyone. My name is Mark, third BM Alvarez, and I am a student of Bachelor of Science in Civil Engineering. I'm studying here at the University of Legis Caloocan. And I am going to interview some of the students here to know what is the good effect and bad effect of the outside card, fishbowl card. Let's now hear the side of Miss Paula Solano. Anong masasabi mo sa environment doon sa pinagkakatuyuan ng fishbowl card sa labas? Makalat, tapos madumi, tapos magdadaan ka, diba? Diba? Hindi gear dito. May times. There are times. There are times. A second question. Describe mo nga yung ambience ng UE bago ka pumasok. Ano masasabi mo dun sa, yung parang first impression mo bago ka pumasok ng UE? Nadadaanan mo. Tingin mo ba, mapapangit sila sa panahon? Siyempre, pangit kasi ganda-ganda ng labas ng UE, tapos sila nandun yung kalat-kalat. Ganda-ganda ng school mo, tapos ganun yung labas. Pangit talaga. Sa tingin mo, sino may problema doon? Yung management na nagpapalagay sa kanila doon? Yung estudyante na bumibili doon? O yung nagtitinda ng fishbowl doon? Mga estudyante. Bakit? Kasi na yung mga bumibili dun eh, dapat responsable sila kung yung para sa kalat nila. Kalat nila yun, dapat. Ba't na naman nga gano'n na sa panahon? Hindi mo nila pinapansin yung basurahan nila. Kaya saan lang nila na palitapon. So, ibig sabihin may basurahan na nalipin kayo? Oo, meron dun. Kaya lang nababaliwala. So, ang problema talaga, Estudyante. thank you very much. Environment na nilalagyan ng fishbowl card. Para sa akin yung environment, unang-una sa lahat, hindi lang doon sa fishbowl cart. Kasi para sa akin, yung ibang mga vendor pa din. Kasi parang sa sobrang dami nila, tapos yung mga estudyante na ilalagay ko lang din yung halimbawa, yung mga bumibili ng cigarettes, ganyan. Hindi lang kasi yung fishbowl yung nakaka-apekto dun sa pagpasok mo. Kasi parang pagpunta ka dun eh, at dumi, maraming ganito. Parang ang kalat. Hindi naman sa against ako sa kanila. Pero para kasi sa akin, meron naman tamang lugar.
estudyante na dumadaan. Kasi parang masyadong nagiging crowded yung lahat. Kaya kailangan namin dumaan sa may ng kalsada. Tingin mo nakakasira sa image ng school. Sa image ng school, hindi naman. Kasi una sa lahat sa labas siya eh. Hindi naman siya sa loob ng school. Saka para din naman kasi sa estudyante. Yung pagbibila ng estudyante. Although talaga nakaka-apekto lang siya sa mga estudyante, hindi sa school. Sa tingin mo, sino may problema? Estudyante? O yung mga nagtitinda rin? Para sa akin kasi give and take yun eh. Well, actually wala namang may problema. Pero kung sa tanong, sa tingin ko lang na may problema, yung nagtitinda para sa akin. Hindi yung nagbigay sa kanya ng right para magtinda, hindi rin yung estudyante. Kasi kapag wala siya doon, ano bibigyan yung estudyante? Wala naman nag-request sa kanya na, diyan ka na lang magtinda, diyan ka na lang, hindi ka na lang mag-break na ng tingin. Wala naman kasi ganun. Saka kung yung nagbigay man ng right, parang imposible yung may problema. Kasi una sa lahat, sino yung bibigyan niya ng right kung wala doon yung kaya para sa akin yung pwede. Kasi ang dami-dami naman lugar, bakit doon pa sa dati ka? Ano na pangalan? Ako si Balong Taday. Second year. Course. Accounting technology. Thank you, Adele, for giving us. Thank you. Ganda nga yun. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Nangangalakal. Pa yung ano to? Ano yung ibebenta niyo? Plastic po. Ibenta na po daw. Ibebenta niyo? Ako, sa gansa. Ilan taon ka na? 8. 8. Eh, ikaw? Ito po, 14. Ay, 15 po. Tampo? Saan yung binibenta yun sa junk shop? Kita niyo. Magpunta po sa kanila. Nag-aaral ka na? Opo, grade 6. Ay, grade 3. Eh, ikaw? Bye. Tapos na po. So, saan yung dadalhin yan? Sa gasya po. Tapos ibebenta niyo na? Opo. Bigyan mo na ang lahat. Oh, flash.
Kaninong bahay? Kaninong bahay? Hindi ka Ang kabuhayang ito ang isang halimbawa na nagbibigay ng panawid gutom ng mga estudyante dito sa pamantasan ng silangan. Dito, sa lugar na ito, nakilala namin ang dalawang bata na nangangalakal upang matugunan ang pang-araw-araw na kanilang pamumuhay, sina Akom at Miko. Si Akom ay 8 taong gulang na isang grade 3 at si Miko ay 11 taong